Sa tabi ng isang mabatong bati sa isang lambak, isang binata na nakasuot ng black robe ang nakahawak sa isang metallic shin na salagubang, nakahawig ng pinagsamang alimango at isang Hercules beetle. Gamit ang isang dagger sa kabilang kamay, mabilis niyang hiniwa ang gumagalaw-galaw na mga paa ng salagubang, at tumambad sa loob ang puti at malambot na karne. Walang pag-aalinlangan, sinipsip ng binata ang karne mula sa mga paa tulad ng ginagawa sa pagkain ng alimango. Nilunok ito kasama ng mas malalaki at matitigas na piraso ng karne. Napatay ang black beetle. Walang nakuhang beast soul. Ang pagkonsumo ng laman ng black beetle ay nagbibigay sa pagitan ng 0 to 10 gene point ng random. Nakain ang laman ng black beetle. 0 gene points ang nakuha. Isang kakaibang boses ang umalangaw sa isipan ni Hansin na nagpapakita ng ilang data. Hansin, hindi nag-evolve. Status, wala. Lifespan, 200 taon. Kinakailangan para sa evolusyon, 100 gene point. Nakuhang gene points, 70. Beast souls na nakuha, wala. Nakatanggap lamang ako ng 0 gene points mula sa mahigit 30 black beetle na magkakasunod na kinain ko. Siguradong magkonsumo pa yata ako ng masyadong maraming black beetle na laman, upang makakuha talaga ng anumang karagdagang evolusyon mula dito. 0 gene points ulit. Paano ko makukumpleto ang unang evolusyon ko, at magkaroon ng status? Mukhang nabigo si Hansin. Mahigit 1 siglo na ang nakalipas, ang agham at teknolohiya ay umunlad ng mataas, at ang mga tao sa wakas ay nakabisado na ang teknolohiya ng teleportation sa kalawakan. Gayunpaman, nang sinubukan nilang mag-teleport, natuklasan nila na hindi sila nadala sa nakaraan o sa hinaharap, o naglakbay sa pagitan ng mga planeta. Sa halip, isang ganap na kakaibang mundo ang napuntahan nila, sa kabilang dulo ng Space Teleport Channel. Isang mundong lampas sa imahinasyon ng tao. Sa lugar na ito, ang lahat ng pag-unlad ng siyensya at technology ay walang mga silbi, ang mga machine gun ay hindi gaanong epektibo kaysa sa bakal na mga dagger, at ang mga missile at nuclear weapon ay mga basura lamang dito. Walang mekanikal o elektronikong device ang gumagana dito. Ang mundong ito ay tahanan ng mga nakakatakot na nilalang, na naging dahilan upang ang mga tao, na dati ay kumokontrol sa food chain dahil sa talino at teknolohiya, ngayon ay kabaliktaran na sa mundong ito. Gayunpaman, nang ang mga tao ay pumatay ng ilang mahihinang nilalang at kumain ng kanilang laman, natuklasan nila na ang kanilang mga katawan ay nagbago at mabilis na umunlad sa mga paraan na sumasalungat sa mga siyentipikong paliwanag. Sa kanilang kagalakan, pinalawak din ng mga pagbabagong ito ng katawan ng kanilang lifespan, na isang napakapambihirang balita para sa lahat ng sangkatauhan. Sa sumunod na siglo, parami ng paraming tao ang nakipagsapalaran sa mundong ito, na kilala bilang God Sanctuary. Natutunan nila ang mga patakaran dito, nangangaso ng mga halimaw, at nasasaksihan ng kanilang mga katawan na nagbabago. Habang lumalago ang pisikal na ebolusyon, mas tumatagal ang lifespan dito. Sa teoryang ito, ang patuloy na pagkakaroon ng ebolusyon ng isang tao, ay maaaring humantong sa pagkakaroon ng immortalidad. Sa mundong ito, ang agham at teknolohiya ay walang silbi na. Ang tanging kapaki-pakinabang na kakayahan ay ang pinaka-primitive na diskarte sa pakikipaglaban. Ang sinaunang martial arts, na halos nakalimutan sa modernong lipunan, ay napatunayang napakabisa dito. Ang iba't ibang sinaunang martial arts ay muling binuhay, at pagkatapos ng mahigit 100 taon, ang mga bagong paaralan ng martial arts ay nagsilabasan at nakakuha ngayon ng katanyagan. Bukod sa martial arts, naglaan ang God Sanctuary ng isa pang attributes para sa pag-improve ng mga tao. Ang mga beast souls. Kapag pumatay ng isang halimaw sa God Sanctuary, magkakaroon ng pagkakataon ng isang tao na makuha ang kaluluwa ng halimaw. Ang mga kaluluwa ng halimaw o beast souls ay kayang magbigay ng bagong kakayahan at bagong anyo. Ang ilan ay maaaring lumakas sa pakikipaglaban, habang ang iba ay kayang magbagong anyo bilang armor o sandata. Bukod pa rito, ang ilang beast souls ay kayang baguhin ang mga tao, na nagpapahintulot sa kanila na magkaroon ng anyo ng mga nakakatakot na halimaw, mahiwagang ibon, o mga anyong insekto. Sa kasamaang palad, hindi kaya ni Hansin ang martial arts, o makakuha man lang ng beast soul. Sa modernong mundo, ang advanced na agham at teknolohiya ay monopolyo na ng iilan. Natapos na ni Hansin ang kanyang mandatory education,
at pumasok na sa God's Sanctuary sa edad na 16. Ang natutunan niya sa paaralan ay ang pangunahing antas lamang ng bagong martial arts na alam ng lahat. Para sa madaling pagkuha ng mga Beast Souls, napakamahal nito at hindi kayang bilhin ni Hansen kahit ang pinakamurang klase. Kung walang advanced na martial arts, Beast Soul, o kahit mataas na uri ng armas, maaari lamang pumatay ng mababang antas ng mga nilalang si Hansen para mag-evolve dito, na nagpapahirap sa kaligtasan niya sa God's Sanctuary. Ang mababang antas ng karne ng nilalang na kanyang nakonsumo, ay hindi gaanong epektibo ito para sa kanyang ebolusyon. Pagkatapos ng 3 buwan sa God's Sanctuary, hindi pa rin nakumpleto ni Hansen ang isang pisikal na ebolusyon. Tinangka ni Hansen na pumatay ng mas makapangyarihang nilalang, ngunit kahit na ang pinakamahinang primitive na nilalang para sa iba, ang Copper-Tooth Beast, ay muntik na siyang mapatay. Kinailangan niya ng halos 1 buwan para gumaling bago bumalik sa God's Sanctuary. Noon, kinain na ni Hansen ang lahat ng uri ng ordinaryong nilalang sa paligid niya, at hindi na nakatulong ang kanilang mga laman sa pag-evolve niya. Kinailangan niyang ipagsapalaran ang kanyang pangangaso ng mas advanced sa mga nilalang, upang umunlad. Nang sinubukan niya ulit tangkaing mangaso ng Copper-Tooth Beast, may nakita si Hansen na nagliliwanag mula sa sapa. Sa simula, inakala niya na ito ay isang itim na salagubang, ngunit agad niyang napansin ang pagkakaiba. Habang ang mga itim na salagubang ay karaniwang may mga itim na shell, ang isang ito ay may maliwanag na gininto ang kulay. Pinagmasdan ni Hansen ang pag-akyat ng nilalang mula sa tubig. Isa nga itong black beetle, ngunit hindi tulad ng mga ordinaryong beetle. Ito ay may gininto ang katawan na kasing laki ng bola. Ito ay parang tila isang sculpture na inukit mula sa ginto, na may mga mata na parang mga jewel crystal. Parang hindi ito buhay kung hindi ito pagmamasdan ng mabuti. Bakit kakaiba ang black beetle na ito? Nagtataka si Hansen, na nakatingin sa gintong itim na salagubang. Nakapatay na si Hansen ng hindi mabilang na black beetle kamakailan, at alam niya ang lahat tungkol sa kanila. Sila ay may mahinang paningin ngunit sensitibo ang kanilang pandinig. Hanggat nananatili siyang tahimik sa malapitan, hindi siya mapapansin ng gininto ang beetle. Nagulat si Hansen nang gumapang ang kakaibang beetle patungo sa kanya. Nang walang pag-aalinlangan, nang lumapit na ang gintong black beetle, inipit ito ni Hansen gamit ang isang kamay at mabilis na pinutol ang marurupok nitong mga paa gamit ang kanyang dagger, inalis ang lahat ng 6 na paa na may 6 na tumpak na pagputol. Ang golden black beetle ay nagpupumiglas at bumaliktad. Sa pagkakataong ito, tinusok ni Hansen ang kanyang dagger sa isang puting marka sa tiyan at pinihit ito ng husto. Agad na tumigil sa paggalaw ang golden black beetle at ang system ay nag-pop up. Napatay ang sagradong nilalang na black beetle. Nakuha ang beast soul ng Sacred Blood Black Beetle. Ang pagkain sa laman ng Sacred Blood Black Beetle ay magbibigay ng 0 hanggang 10 God Blood Gene Points.